Page 98. Now I belong to Jesus. Persons are now ready, sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Number 2 now. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Last stanza na. Joy floods my soul, for Jesus had saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood he gave to redeem. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Palugbong ko, Mateo sa choir.
Sound. Some say it's myth and legend, one more book upon the shelf, but the message it contains cannot be still. For God who wrote these pages will never so it, not one syllable will linger and fulfill. His word will stand. His word will stand. Though stars should fall, mountains turn to sand. Though no man believes him, still God will be true. His promise is sure, his love will endure, and forever his word will stand. Don't listen to the voices of the world get up in fear, for the word of God proclaims the victory. He gives his children courage to confront the gates of hell with a sword that conquers every enemy. His word will stand. His word will stand. Though stars should just turn to sand. Though not him, still God will be true. His promise is sure, his love will endure, and forever his word will stand. His word will stand. His word will stand. Though stars should fall, just turn to sand. Though no believes him, still God will be true. His promise is sure, his love will endure, and forever his word will stand. And forever his word will stand. Will stand. And all right, heaven and earth shall pass away, but the word of God will never pass away. Maguba maning klibutan, pulong sa Dios magapabili na iya. It will stand forever. Okay? So, salamat sa itong ambanon, reminding us no how stable the word of God is. It is our firm foundation. Amen. And amo gani na ano man iyang balatyagon sa tao, pulong sa Ginoo, why na iya gabaylo. Isang balatyagon ang moto nato niya, no, labi na kung daw paminupos ka na, siling nila ano na no, swing ano na no, swing mode, no. Oh, muna ako ng iban araboto na paminupos na. Okay. So, but anyways, whatever we feel, what is our emotion, salamat nga why dira na base iya ang aton nga kabuhi. Muna nga ang kaluwasan ta wala na base kon malipayon ta o kon masubo kita. Salamat may pulong sa Dios no. Malipayon ka man, masubo ka man, ano man ang emotion mo, ang kaluwasan ta wala nga bag-o. Huwag niya gaupod sa aton balatyagon kag sirkumstansya sang aton nga kabuhi. It is firm, it is stable, stands. Amen. Now, this time, may guro mga talag sa langga simba di pa testimonihon ta no. Amen. Oh, si Bajeric tala isa ka lang to. Gulpihan na ini. Mga 5 minutes Tapos si Brad Marshall.
Tag 5 minutes lang. Talagsa mo lang ni, amen? Oh, sige. Nasa liwat no mayong hapon sa inyo tanan. Daw wala akong nag-expect no, pero ang kaayo sang Dios no sa tagsa ka kabuhi sang Kristohanon, hindi gid naton no hindi gid naton matakos ang kaayo sang Ginoo. Kag ako personally no gapasalamat sa Dios no sa iyang kaayo, sa iyang katutom no sa tagsa-tagsa sang aton nga kabuhi no, as well as no sa mga blessings sang Dios. Dito kami sa may badyangan ang buluhaton sang Dios. Padayon nga nangin blessing no kag salamat bisan man kay pastor ang akon sa diin sa diri nga daan no ang pagtudlo diri makita mo gid nga kun sa diin gapanindugan gid sa pulong sang Dios no kag tanan nga mga nabatian no gintudlo nga mga pulong ginagamit no kag ti gapasalamat ako nga kon sa din dito sa badyangan isa man ako sa nangin galamiton dito sa pagbulig sa buluhaton sang Dios sa pag-allow ni Pastor Artem no nga kon sa diin makatudlo as a Sunday school teacher no kag pasalamat man sa kay pastor no nga kon sa diin sa diri pinagi sa mga pulong sang Dios nga nabatian kon sa diin ma-mold ang aton nga spiritual kag kon sa diin magamit sa buluhaton sang Ginoo. Kag pasalamat ako nga kon sa diin bisan pa sa tagsa ka mga parents na ako nga kon sa diin nangin naluwas no nakadangat sa kaluwasan kag ginagaydan kami sa tama no bisan pa sa mga kabataan it's good no nga kon sa diin magpaidalom sa laygay sa mga ginikanan kay tuod ang pulong sang Dios wala gid nagasala. Kag tsakto to kag ang wala ni pastor no nga kon sa diin basta gani strict no ang tagsa ka mga ginikanan para na sa tagsa ka mga kabataan man sa ilang future. Kay ako no hindi man akong mangin amo sini no nga kun wala sang pulong sang Dios no kag ti mga kabataan magtutom gid sa pag-eskwela no at the same time magtutom sa buluhaton sang Dios kay damo mga kabataan nga matutom lang sang eskwela pero pagkatapos na hindi na magamit sa buluhaton sang Dios. Pero kung tamnan kaya sang pulong sang Ginoo bisan diin ka man ihaboy still ang imo nga kabuhi no mangin galamiton kag mangin blessing no sa tagsa ka mga katawhan. Mula na pastor. All right. So thank you, Brother Jeric, no? Wherever we are, paggamit na sa Dios. Amen? So, ang yan na membership yan diri ni. Amen? So, ginhambal ko man na sa kay ti miguhay man kami ni Pastor Artem, pero ti iya desisyon niya diri lang Kuya Pastor Pero siling ko, ti wherever you are, paggamit ka sa Ginoo. No, at least magamit ikaw muna nga ti okay man, no? Allow ni Pastor Artem nga ti magamit siya. So, at least wherever we are, amo na maging blessing kita sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Ban Marshall, kasi talagsa ka lang dito eh. Thank you, Pastor. Ano gali alin ako sa extension So, I remembered nung gin-baptize kami ni Pastor sa tapusan mo sa padto, dagat Pastor. Ang mga upod ko wala na. So, 3 kami sadto eh. Nadula sila ya. So, kapasalamat kami kay ari kami subong, gapadayon and gasimba kami sa sa Kalinog kay Pastor John. So, tuya kami permi. Sa kaluy sa Ginoo ano man kay sometimes na nami-miss namin ang Ahoy kasi dito yung aming heart. So, mag-retired ko, Pastor. Maka-retired sa ambot. Hindi, Pastor
kung talagang target ko, Pastor, is miski makabakal ako ti ano diyan, Pastor, balay sa mga higad-baybay bala. Bago ni kay ginaplan naman nga gusto ko lang na tayo mag-retire after 5 years sa negosyo. Ambot lang kung masarangan. Ay gusto ko tani magiyan lang ko simbahan bala. So, ay nagusto kong church kasi although miski ginahambal naton nga strict kita dito, ang kanamian bala pagka strikto, kasi pagka ga-eskwela ka bala sa mga matataas na eskwelahan, mga strict yan sila diyan. So, kung mga strict, ang gaganda ng kanilang mga quality ng mga estudyanteng gagawa. Ibig sabihin, pagka strikto, ibig sabihin, miski hindi tayo talagang kung sa standard sa pag-develop sa atin is strict ang ating pagmo-mold, gamay lang pagkasala natin, at least okay lang kasi maganda yung foundation natin dito. So, kung kung ano, kung mahirap pero suffering sabi nga nila, ah, don't be fearful for our God is faithful. So, tani kung ano matabo, mga sufferings natin, padayon lang. Nagpapasalamat ako dahil maraming family subong na ang tatay is Catholic, yung nanay is Baptist, yung mga anak Iglesia ni Cristo daw. Nagkaroon na ng ginaamo na siya. So walang harmony sa tahanan. So it's better na tani ang bilog na pamilya. Isa lang faith. So thank you, Pastor, sa mga sa yung mga suffering pa sa amin, patience, and thank you for being a good example. And ikaw yung amin nag-force sa amin para mag-strive more to serve God. Kasi kung walang nag-aano sa amin, walang nagcha-challenge, so magiging magpawala na lang. Okay lang mag-serve, okay mang hindi. So pasalamat ka sa ating pastor na medyo talagang yung heart niya. Thank you, Pastor. Salamat sa opportunity. Alright. Lipay man ta, no? From time to time, gawali na natos kalinog. So, that's good, that's great. Wherever we are, siling ko magamit sa Diyos. Tod man, no, kung willing tayo magpagamit sa Ginoo, gamiton kita sa Ginoo. Alright. Hindi ta paghulaton nga siling nila ma-qualify because wala sang qualified sa aton. No, He does not call the qualified, but He qualifies those whom He called. No, muna pasalamat ta sa Dios. Now, this time magkuha tanay sang aton nga offering para sa aton mga workers. Amen. Padayon naton suportahan, padayon ta pangamuyuan ang aton nga mga workers, no? Nga pagisining act naton ma-encourage sila. Amen. Kaya may pagkinanglanon man ni sila. So mayo na tani kon Domingo bala unang offering naton ga 100,000+ na. No, hindi na ta magkuha sining special offering anuhan na naton ni sila sang pero hindi pa man amo sina. But hopefully ipang-bless kamo sang Dios para nga magdako aton nga tayo sa offerings. Amen. Idamo ta mahimo sa bulwaton sa Ginoo, damo ta kabuhi nga matandog. Mabuligan. All right, mag-pray ta. Loving Lord, Heavenly Father, thank you sa kayo, thank you sa katutom, bless mo palihog ang amon pagkuha sa amon yung special offering para sa allowance sa amon Ginoo mga workers. Salamat gid, ginadayo ka namon in Jesus' name. Amen. God bless us as we give. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him.
giving, giving, gladly giving. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, giving, gladly giving, day by day. Gladly day by day. Hatag, hatag, hatag na malipayon. Hatag, hatag nga malipayon. Hatag, hatag, hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. All right, so di na ta magandugay. Are you happy this afternoon? Are you ready now? So di na ta magdugay. 2 Timothy once again. Chapter 3, 2 Timothy chapter 3. Second Timothy chapter 3. Yes. Okay, so basahon natin liwat. Halin sa verse number 12 until verse number 17. Okay? Dungan kita, ready, go. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Let us pray. Once again, loving Lord, Heavenly Father, we praise you, we bless you, we thank you, we appreciate your word. Sa amon Ginoo nga, thank you for blessing our lives with thy eternal word. I am praying nga ikaw ang magamit sinipadayon para ma-accomplish ang imo tinutuyo para sa amon. We are so blessed, Ginoo, we are so privileged nga Lord, we have the freedom nga makapamati sang imo mga pulong, nga maka-express ang amon kalipay sa pagsimba sa imo, and even sa pag-fellowship upod sa mga kanakan nimo Ginoo. Salamat sa mga seryoso, committed ng mga anak nimo. Lord, kabalo ko o Dios nga we would never appreciate that much ang imo mga pulong unless Ginoo we will prove sa amon personal nga kabuhi kung ano ka matuod ini Ginoo. So I am praying that let everyone allow themselves to experience the truthfulness of the wonders of thy word, Ginoong Dios, sa tagsa ka individual nga pagkabuhi. Help us, buligi nga maging mature kami sa amon espiritual nga pagkabuhi, kag maabot namon ang level wherein Ginoo, we could be a blessing and a channel of blessing sa mga katawhan and especially sa imo Ginoo. Use thy servant, kabalo ka sang akon limitasyon, kabalo ka sang akon kakulangan, kabalo ka sang akon lang masarangan. Forgive me of my shortcomings and help me, Lord. I just want to be a blessing. I just want to be a help to your people. Empty me of self, empower me, Holy Spirit, and
Cleanse me from any sin that I have committed. Tanan pagdayaw pasalamat, balik namon sa imo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, you may take your seats. Now, pasalamat ta sa Dios na that He is able to fix our lives using His Word. Amen. Kaya ta ayoson, kaya sang Dios ayoson ang aton kabuhi gamit ang iya nga pulong. And kaina sang aga, natun-an naton mga kauturan, no? Damo wala ga apresyar sa pulong sa Dios. Damo baliwala sa ilang pulong sa Dios. Pero kita nga experience naton, yang pulong sa Dios matuod, nga ang pulong sa Dios mga kauturan is blessing. Kita mga kauturan nagapanindugan sa pulong sa Ginoo. No? Kag wala nato ni ginabaliwala, as I've said kaina, ang pulong sa Dios is inspired. It came from the very mouth of God. Alright? It is inerrant. Ang buot silingon, it is without error. Na? Wala sang sala ang pulong sa Dios. Siling ko kaina, kung may sala sa panulukan naton, hindi na ang Bible ang nagsala, kita ang nagsala. It is infallible. Everything that is written in the Bible will come to pass. Matuman ginayang ginhambal sa pulong sa Dios. Amo na gani nga hindi ta magkatingala sa mga nagakahalaw. If we know our Bibles, hindi na ta matingala sa mga nagakalahanabo. Because it is already written in the Word of God. And it's just the fulfillment. Why? Because everything will come to pass. It is infallible and it is invaluable. Wala mga kauturan sa amount of wealth sa sining kalibutan that could equate with the value of the Word of God. Para sa ibang bali, wala ni. Pero ay kamo kapalo, manggad ni nga hindi matupungan sang manggad sining kalibutan. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Without the Bible, for sure, the man will be lost. Pag wala Biblia, ang tao matalanggid, madulagid siya. Why? There will be no perfect guide sa iya nga pagkabuhi. Now, we praise the Lord, we have the Bible. Wala the mansion, million. Why man ta mga kauturan sang kilala, kaayo, nga mga amigo, connection sa kabuhi. Pero pasalamat ta, nga may arat ang Biblia sa aton nga pagkabuhi. Manggaranon ikaw, hindi manggad na nga hindi mabakal sang manggad sining kalibutan. Okay? So, and then, makita naton nga blessing ang pulong sa Dios. Why? Number one, because the Word of God is our antidote to apostasy. Okay? It is our antidote to apostasy. Para mapunggan nga kita mag-apostasize, para mapunggan nga kita magpalayo sa pulong sa Dios, para mapunggan nga kita magtalikod sa tama nga doktrina, kinahanglan naton ang pulong sa Dios. Because we are in a time of apostasy. Wherein ang apostasy, gina-consider nga dangerous time. Kadelikado na ng panahon. You see? Kadelikado kay kung kisakulbaan ta, basing anak ta mag-agi. Ang lalaki ta nga anak, basi mag-agi. Ang babae ta nga anak, basi magtumboy. Ang kabataan ta, basi madala sa barkada. Ang kabataan ta, basi maging rebelde. Ang kabataan ta, basi mabiktima. We are in a dangerous time. Spiritually speaking, morally speaking, we are really in a very dangerous time. Sa mga eskwelahan, may mga nagatudlo sang sala nga ideology. Di ba? Wala ang espiritualidad. Muna mga kauturan niya, ang Bible amo na ang makabulong. It protects us, you know? Now,
Apostasy is a dangerous time. Apostasy is a deteriorating time. Look at our families. It's deteriorating. Nagadugang ang broken families. You see? Ang aton nga educational system. Makita naton mga kauturan ga deteriorate. Ang aton government. Makita naton ga deteriorate. Grabe, naging sistema na ang grabe nga corruption. Kag para sa ila, okay lang na iya basta hindi ka madakpan. Kung malain man na kung madakpan ka. Para sa ila, ha? Pero sa aton niya, madakpan ka man kag sa hindi, sala, gina iya, sa tubangan sa aton Ginoo. We are in a deteriorating time. We are in a demoralizing time. Ari ta sa panahon nga ka-demoralize ang tao, kalabanan sa tao, hindi nakabalo kung anong dapat niya himuon. That's why gadamo ang nagaka-depress, kag gadamo ang naga-asan sang sako nga nagalakat sa dalan. Why? Demoralized. Okay? Kakadula ang ila moralidad. Kakadula ang ila. No? It's really a fearful thing. It's really, a demoralizing time. No? And it is a demonizing time. When the demons, the devil is being so victorious sa madamo mga kauturan niya kabuhi sang katauhan. Producing lives that are opposite to the standards of God. Amen. Now, we need to understand, we need the Word of God. The blessing is we have the Word of God. Kaya kung wala pulong sa Ginoo, demoralize man ta. Hatlukan kita. Malumdom kita sa palatian nga, grabe nga nag-aalabot, hindi na maintindihan. No, naabot na mga what ifs. Hello? Ma-demoralize ta. What if tomorrow, may balatian ta nga malala? What if tomorrow, huwag na ta kwarta? Siling sa iban, anak, ako sina pastor. Pero, punto natin mga kauturan. Praise the Lord for the Bible. Kabalo man pa yan kung wala man ta kwarta ka may kinanglan ng tao. We have God! Praise the Lord for the Bible. Kabalo man tayo kung may problema ta. We have God! Who will help us? Paluman tayo kung bound ka. We have God. But remember this, damo kaluluoy ng mga tao who are being demonized. They're being controlled by the devil. You see, wala na iya ginabase sa kung anong imo edukasyon. Perte ka na mo, damo, mga kauturan, nga grabe ang mga edukasyon nila. Pero they are being controlled by the devil. Ang ila kabuhi, demonized. Magaling silang ko, ang grabe nga mga alam-alam nga mga tao. Amo man ang mga tao nga nagahimo sang grabe, mga kadalagko nga mga krimen. Alang-alang ang wala ka eskwela, mag-corrupt sang binilyon. Ha? Makaasa kayahan sa kay Kwan, sa kay sinong itudlo tadi. Makaasa kayahan kay To Leo nga makorap sa sang binilyon. Ganaw hindi ganin nakakita mayo. Ya komentar migo mo to sa likod to. Pero sila niya balos-balos man lang ng kabuhi. You see? Nga dapat hindi nga mga tao among gina-expectar ta. Nga ako ang mabulig niya sa kanaman.
But because they do not have the Bible principles, they are just serving their personal interests. Bahala ka nung matabo sa imo, bahala magkalitse-litse ang Pilipinas. Bahala mga kauturan, magkalamatay ang mga tao. Bahala mag-ibol ang mga Filipino. Basta ako, bastante lang. That's the demon's principle. That's the devil's principle. That's demonization. Being demonized. Our system is being demonized. Can you imagine? Illegalize ang corruption. Nagiging sistema na. Illegalize ang gambling. There is no legal gambling before God. Gambling will be always illegal before God. Sino ang nagaduso? Mga kilala, mga maggaranon ng mga tao na may power sila nga iduso nila to legalize the illegal. Making righteous the unrighteous. Making good what is bad. Bad will never be good. Wrong will never be right. Wrong will be always wrong. And right will be always right. Pero sa kalibutan, gina-twist. Ang right, himuon wrong. Ang wrong, himuon right. You see? They're confusing the people. So kung kita ay pulong sa Diyos, we'll just go with the flow. We will just adapt the system. But hey, no! We have the Bible. Amen? Let us not depart from what is right. Budlay na. Lantawa bala subong ang mga naga-oppose kag naga-expose sa grabe nga corruption sa sistema. Sila pa ang madasi ginapangkasuhan. Ginahambalan sang mga mga accusations nga hindi mayo, hambalon nga lainulo. Suhan. You see? May gina-expose ang ila kalautan. Gina-expose ang ila demonic schemes. Listen! Para hindi kita yan madala. Pagkalikdan tayang matuuran. Let us stay true to the Bible. Amin nyo, kung wala Biblia, masunod na sa ila, mapariyas na sa ila. Okay lang na sa aton. Na masiling manta nga, ang importante hindi madakpan. Hindi ni sala kung hindi ka madakpan. Correct? Latawa sila. No? They would think nga sala na. Naging sala lang na kahit tinadakpan sila mo. Muna bala si Judas. Naginulso lang niya si Judas kaya nadakpan siya. No? Pero why siya naginulso kaya makasasala siya? You see? Number 2, benefit of the Word of God. Using the Word of God to fix our lives. Because the Word of God is our antidote to apostasy. Number 2, the Word of God is our armor to enemies' attack. The Word of God is our armor to enemies' attack. Lantawan nyo sa verse 8. Excuse me. Mainom tablanay. Basko kung makainom mo. The Word of God is our armor to enemies' attack. Verse 8. Look at verse 8. Ano ba sa Bible? Now as James or Jannes, and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth.
Men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. Ano na? Atake na. Pag-atake na. Kapag mo mga kauturan, ang pulong sa Diyos, armor. Hingani bantaming. Kaming natuli sa atake sang kaway. Our enemy is real. The devil is real. He will always try to attack us. To topple us down. To defeat us. Kaya wala mga kauturan na sa kan mag-atake. Para pirdihon ka. He will use everything. Okay? Amo siya pamagi. Kung hindi ka niya maigo sa isa, ang itao niyang weakness mo. Amo na kamarot ang yawa. Ginatunan niya na ang tao. Ang hindi ka madala sa kwarta, pasi pa lang sa babae. Ha? Kung hindi ka madala sa ilimnot, 3 kada bulyo nga halalungan sang ano? Sang lalaki, wine, women, wealth. Ha? Kasi hindi ka ba na madala sa wine, okay ka sa wine, pero pag chicks na nga sexy kaayo. Ha? Nga pa ulon-ulonon ka sa iya paa. No, may nabalaan ka mo sina? May nabalaan ka mo sina sa Bible? Ha? The strongest man who was defeated by a weak vessel. Weaker vessel. Ang babae, hindi pala weaker vessel. Si Samson, the strongest man. Pero ginpirdi siya sang mahina nga nilalang. Pila na katumuluo ang nadula na sa simbahan. Gin-question na ang pagtudlo. Hindi na magpate sa ginatudlo sang Biblia. Bangod sang ila balatyagon. Huwag kabalo mga kauturan, atake na sang yawa para gubon da. Ang iban ginapalibit na lang na nga kuno abi sala ang doktrina ta pero kay gusto na magwa kay bangod sa iya balatyagon. You see? And listen to me. The devil will not start something to attack us. Kudiksarayas. Wala na siya gustong mga kautulang tingor. Tingor niya ta in every angle. Ginatunan niya ta anong weakness ta. Ha? Basi babae weakness mo. Ang lain kung lalaki ka, ang weakness mo lalaki man. Ha? Amo na kung lalaki ka, lalaki. Dapat di ang mga daw binabay pa uyaton pala kag pakot-kuton to sang buho. O matapos ang buho, ang hindi pa sa maglalaki, ilubong. Ha? Kung lalaki ka, upod ka sa mga lalaki. Kung babae ka, upod ka sa mga babae. Hindi nga ka lalaki mong tao, mga ginaugarwi mo, mga babae. Sabi mo lalaki nga sagad upod sa mga babae, duha lang ng buot silingon.
May konsonada na sa o agi na. Lalaki ka, upod ka sa lalaki. Maklinalaki. Kung lalaki ka, saan ka inupod sa mga babae? Kita mo, pero may gawin isang mga babae? Hindi. Gapi ng make-up sila, gapi ng lipstick. Tika, ano ka? Hindi mo lang mabalay kapang lipstick, ha? Influence na eh. Ha? Eh? Okay lang mo? Way pulong sa Dios ni, way tarmor, way tataming, way tahinganiban. The enemy is real. Abi nyo, himo lang yawa. Para sa ingot mo. Way ko gahambal na, ang ingon mo na, ha? Ang ingon mo na katawa, mo na siya. Yawa, kagali. Demonyo kagali? Hindi, ang ko silingon, isa sa simbahan. Kita nyo isa? Simbahan, pagpuli mo timo, lain-lain ang imo. Nga aman, ginahinutikan ka ng yawa na sa ingon mo. Lantab lang kalbo ni Kuano, kita mo na. Buka ni Pis. Ano ba dito kayo mo yan? Pagpuli mo yan, mga kalbo ni Pis-nipis na kidiyang buhok ni. Huwag mo yung nakuhang mensahe, mga tikti mo sa yawa. Te, mabless ka sina. Oo. Bailan na yung kalbo niya. Importante may ulo. Bisan wala na nabuhok, basta may ulo. No? Kaya delikado na kung may buhok, wala ulo. Oh. Look at this. Ini sila, hugin kang gamit sa yawa to oppose Moses. Nandoon nyo ba lang mga churches ng mga apostate? Sila yung hari na sa leader. Mga miyembro nga gusto harian ang pastor. That's apostasy. Anarchy is apostasy. That's the enemy's scheme. Iyan na. O lang tawa, ano pa pagwali pastor, maka-all out ang pastor kay may mga Janis o Jambres. Pastor, natigan ng imuwali nasakit na pastor They resist the truth. The word of God is our armor from those resisting the truth. Nung nagwali ka, halang sa sagad kumon, sagad object, sagad critic, sala na yung wali ni pastor. Hello, sala ang grammar ni pastor. Sa kanamuna mo sang insaktong sala among iya. Ikaw, guro, patindugundi, ang daman mo lang. Pagkakambalon, ang daman mo. Kung hindi ka perfect, bitayon ka. Kasi, we're resistant of the truth. Pag sila nga resist, the oppose. Kumbaga, hindi nila mabaton. Ginaaway nila. You see? Pero salamat may pulong sa Diyos. Nga ining mga resistant, hindi sila kalusot. Why? May tamingta nga pulong sang Dios nga amo ang magapugong sa ila
nga kita ma-injure nila. Isipon mo ang pastor to, nakulangan, bullpen la, naghambal lang sa assist, may bullpen ka, kaya Bible quiz ma-record. Sila isang maestra, wala pastor. Yeah. Maestra ka, wala ka bullpen. Na-offend, nasakitan, na-hurt. Si ma'am, bangod na hurt siya. No, ginpanghambal niya, no, sa mga membro, nagkuha sa simpatiya. May mga membro man nga utroman. Ha? Naghimo sila sang ila grupo. Grupo ni Janes kag ni Jambres. Ha? Nag-against sa pastor. Ang pastor na discourage, nag-resign. You see, if you have the truth, hapos lang to, istorya ha. Kung na-offend din siya, pangayos kini. Hindi man matula ang pagkapastor. Tapos mangayo tasuri sa membro. Hindi naman iti-intention nga sakito ng ilabuot. Ano to? Diba, if you know the Bible, ito yung Bible principle eh. Kasi hindi ko yung mahuya mga yusuri kung nakita ko, may point ka. Sagot sa lako, sorry, hindi matulang magkapastor ko ha. I do not believe, one time may nabatian ko nga, rule number 1, the pastor is always right. Rule number 2, if the pastor is right, go back to rule number 1. I do not believe that. If the pastor is wrong, who is wrong? Ang solusyon na, ang pastor kabalo mag-admit nga sala siya. Nangayo, sorry sa membro kung nakasala siya. And I believe ka mo nga membro kung kabalo ka mo sa Bible, hindi ka mo mag-forgive? Ayo, sorry, hindi ka mag-forgive? Giving one another. That's the principle of the Bible. If you know your Bible, tendency nga magabo sila, why? We are not perfect. Ako na gani nga may mga prinsipyo katulad siya, kay nabalance ang Diyos, nga hindi na perfecto. We can offend someone. Sometimes unknowingly na-offend ta. Karon mo naglain buot niya, ang importante dapat, kamalon mo, hindi mo ikutso-kutso. Ang dalakay ka pa sa iban. Ikaw ang nasakitan, si pastor naka-offend sa imo, si Brad Roger sugiran mo. Ano? Halimbawa, no? Si Louie na-offend. Na-offend ko siya. Sakit buot siya sa akon. Kung sugiran niya si Erwin, kung pamangkot, sakto na? Hindi. Anong labot ni Erwin? Why kaya labot, Erwin? Pero kung kaisa mo pag hindi katabuo, ikaw nga wala labot, nag-ulo-intra ka. Nagpasamit-samit kay mo ya. Nagpadalahig ka. Patuloy ka labot, di ka mag-intra. Kapalon mo sa iya, kaduy si pastor kay pastor kaya na-offend. Uy, hindi ko laya ka sa sinayas ang inyo kay sa kay pastor kaya na-offend. Ano labot ko na? Muna yung kadua makasetol. Ako na dapat. Kaya pala, kung masakitan kita, lain ka lang sugiran. Ano nga ba sa Bible ha? Kung na-offend ka, katuing naka-offend sa imo. Istorya ha? Hindi palugid-sugid sa iba. Naka-notice ka, Brad? Nasakitan ko na kay Pastor Brad mo? Sige mo yan sa akon. Nasakitan ko na pala, Brad. Ikaw ya. Ma-solve na.
Ha? Hindi na ma-solve. May mga resistant sa kamatuoran. Kina sang demonyo. Hapon, no? Ginagay ko sang pastor, "Pastor, pwede mo ma-counselan, malaygayan ang isa ko ka membro?" May daw discourage sa pastor bangod sa mga issues. Ha? Pwede ka ma-discourage eh. Pwede ka mag-unta. Bangod sa mga issues nga against sa imo. Pwede ka mag-unta. Amo na ni tandaan ta, mahimo ta sang maayo, may ihambal ang tawo. Mahimo ta malain labi na din. Pahala sila, pahambala sila, basta sigurado ta, intsakto ang ginahimo ta. As long as naka-align ta sa kamatuoran, sino man ang magresista, bayda sila. Amen? Kita magpaka-mature ta. Di ba? O, kung may maka-offend sa inyo, ito eh. Brad, ako nasakitan ko to kay nasang ginimo mo. Abi paso kung di abi pagbatunon. Tantay na pabalo mo siya. Hindi sa ako, siya nakasala sa Ginoo. Ikaw at least napagwa mo na ang sakit sa tagipusoon mo. Nga wala ka nakasala, nga ginpagwigit-wigit mo sa iban. Nga way man sila labot. Ang problema nga gamay, between you lang, nagtako. Damo ng nadalahig. Katatsure ta. May Bible ta eh. Amen? Oh. It is our armor against those who are resisting the truth, against those who have reprobate thinking. Pag silang reprobate, mga panghuna-huna nga wala kulos. Panghuna-huna nga corrupt. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so these also resist the truth. Men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. Pag-abot pagtuo ay gidya pulos. Tanyo? Mga tawo nga ang panguna-una nila sa pagtuo ay gidpulos. Reprobate thinking. Mayara ginaya. Di ba may mga tao nga birahon nga nila sa mga panguna-una, saga ka na balik-balik iya. No, pangwartahan lang kamo na iya sang pastor nyo iya. Sayang na no mga professional sa inyo kapasinggit lang kamo na iya sa pastor. Abi nila pala kay kasinggit kita diri ginapangakigan kamo, ginapakanubo kamo. Why sila kabaloy amo na yang preaching? Hello? Pwede ni po silingong kasinggit ko sa inyo, ginapakanubo kamo ha? We are emphasizing. Amen? Pag inabuligan ka mo, hindi ka mo matulugan. Ang passion bala, word of God ni mo. Ang word of God, hindi bala, it empowers. It energizes. Word of God ni powerful ni. Tapos ang pangdala mo daw, linupot ka. Di patas ang mga amo na gani, pero di patas ang politiko. Ang politiko, bisang binutig ang ila, pero di sila kakarismatic. Pero di ka energetic. Ha? Wala kayo. Patindugan. Patindugan. Kakatutulay. Butikan sa sang asistansya, PA niya. Sila niya, Congressman, why sila sang suba di? Nakapasuka. Kasi bagay, subong ano na nila nahimo. Mga flood control, wala subay, himuan nila subay. Tapos mo pangantulay.
Kita nyo? Tapos kita ka matuuran eh. Daw mga linupot kita, mga kauturan. Ulong ni sang Ginoo mo. Powerful ni. Amen. Hindi ba tama? Mga utol, ang Biblia gamhanan. Gamhanan eh. Amen. Ako kapati kuya, kunhong dun ta kagihatag tang the best ta. Bisan ano sa imo kalulo. Kasi napasundan na lang abi mo. No, dapat maging passionate ta basta pulong sa Diyos. Ang kondisyon tabing mind nga ti amo ko ni abi mo. Kung amang ko is that already your best? Does God deserve what you are giving to Him? Hindi ka mo na makabalo, is that already your best? Or you are just justifying sang imo ya kagustuhan? You see? Di ako sang una, introvert ako. Mahuloyon ko. Daw hindi ko maghambal. You know? Sang bago pa lang, sang ano pa lang ko gani, no, mga hipos-hipos man lang ko na yan. Muna siling sang iban gani, si Pastor Ricky, hipos-hipos man lang, pero pawaliha lang bala. Pawaliha bala. Why? Inconsistent pala nga pulong sa Ginoo. Pamaluta nga gamhanan. Maximize. Kaya pulong ni sa Diyos. Tanugon nga hindi nila makuha, tulog sila. Kaya ang kawali mo, yung pari ka. May mga pari sumungga, natuon na. May mga pari sumungga, may pastor na. May mga pari sumungga kung bombastic na. Mula ko ng mga pari nga pirmi galantaw sa mga Baptist preacher. At na-influensyahan sila. Porte doktrina mo gyapon ni Maria gyapon. Pero ang punto naton, there are reprobate thinking. Yung wala pulos yung panguna-una concerning sa kamaturan, concerning sa Christianity, concerning sa pagkabuhi Kristohanon. Para sa ila, wala pulos ang ginahimo ta. Pero, para sa ila, wala pulos ni bilog ang adlaw sa simbahan. Kaya ka na may nahibo. Hindi niya simba. Ayaw kaya nga tao sila niya, pilagi niya wali. Pero sakto man kung mamatian mo. Pero, inang question nun mo ya, ang Diyos nun, nga prinsipyo sang Diyos, ang tama nga gawin, ang question nun, that's reprobate thinking. That's a reprobate mind. Ako, balingag. Napanguna-huna. And there are many people katulad sina around us. Ang masubo, damo ang mga naapektuhan ag nadala. Tinakan sila pamati. Hinadlukan sila. Naapektuhan. Damo.
Nga pinapatian pang mga balingag nga panghuna-huna kay sa wali. Una, very important, matii mayo. Kaya ang tulong sa Diyos, protection ta. Ang tulong sa Diyos, amuni, ang armor naton. Armor. Ano lang armor? Pastorin ang ginakuan, ginakargahan sa kwarta. Armor van na. Pero may yapon, may ano na, protection, bulletproof na. Birahon mo na yan, hindi na malubot. Hindi na mabuslot. Hello? Protected. Ang tulong sa Diyos, armor naton. Sa sala ng mga panghuna-huna. Amen? Sa mga resistant sa kamaturan. Kag sa mga, look at sa verse number 11. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured. But out of them all the Lord delivered me. Yeah. And all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ano na? No? Ang pulong sa Diyos, armor naton from raging turmoils of life. Ang baga mga gangurob, kagunos, nga mga kabudlayan sa kabuhi. Kung kisa, imin-imin ka lang, kay tawhay ang imo pagkabuhi pa. But how about kung magbudlay? If raging turmoils, persecutions. Kaya mo pa yan? Makapadayon ka pa yan? Santang pulong sa Diyos lang tawa. Ano hapal niya dire? Look at sa verse number 11 once again. Sila nga, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch. Hindi lang sa Antioch. Iconium. Hindi lang sa Iconium kag Antioch. At Lystra. Pero sila niya, he has the word of God. What persecutions I endured. But out of them all, the Lord delivered me. May pulong sa Dios nagahapal sa aton nga may ara Dios nga si Pablo mismo naghapal man no diri sa punta sa chapter 4 siling niya no look at sa verse 10 sa chapter 4 for Demas hath forsaken me having loved this present world and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Okay? Look at verse number 14. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. Intindihin nyo na, pastor, malaot ng inimo niya, ginrewardan pa siya. Binalusan sa sang Diyos. Alang malaot ginhimo niya, balusan siya sang Diyos ang mayo. Ang balos sang Diyos ay sang Diyos, hindi man mayo. Ano ko no? Of whom be thou aware also, for he hath greatly withstood our words. Si Alexander ni, parehas ni sila ni Janes ag ni Jambres to. Ha? Si Moises tong ila, iniiya si Paul. Look at verse 16. Are yung mga raging turmoils of life? Sakit ni, bugat ni. Ha? Yung iban okay lang, kay nga aman, okay nga buhi. Kung makaagi ka, kasugata ka sa gahara-ara ng mga sitwasyon. Kabot na yan. Paghingamot. Pulong sa Diyos ang sandigan ka. Atake ni, ginagamit isang yawa. Para atakihon ka, para paunta-tunta. Hey?
Look at 16. At my first answer, no man stood with me. Sakit pag hindi. Nanindugan si Pablo lang, way nagupod siya, but all men forsook me. There was a moment in the life of the Apostle Paul nga isa na lang siyang natindog. I pray, God, that it may not be laid to their charge. Para nami sa verse 17. Ano ko no? Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Muning uyatan ta. There will be moments in our lives nga wala na tasang masandigan nga parehas ta. Or we thought, no, nga hindi sila kaintindi. Pero salamat may pulong sa Dios. Nga may Diyos ta nga mapalapitan. May Diyos ta nga anong siling sang Biblia, nagahatag sa aton kusog. No? May Diyos is standing with us. May Diyos is strengthening us. Amen? Para kita makapadayon kag matuman ang iya tinutuyo nga maiwali mga kauturan ang iya mga pulong kag siling sang pulong sa Dios. And I was delivered out of the mouth of the lion. Ang leon niya is, ano ko sa Bible? Devil is like a roaring lion. Hello? The raging turmoils of life. Ang sakitan. Nagudlayan. Problema. Makisaga isip ta na wala na solusyon. Pero hindi ta pagbuyan ang ginhambal sa pulong sa Dios. Wala naman may mabulig sa aton. Tandaan ta, kung tuod ka nga anak sang Diyos, and you are true to God, He will stand with us. And He will strengthen us. And He will keep us safe from the mouth of any lion. May ibang realidad eh. Paghina ang pulong sa Ginoo sa imo, pag-abot sang realidad. Why? Takasugid. Lastly, the Word of God is our antidote to apostasy. The Word of God is our armor to enemies' attacks. Number 3, the Word of God is our assurance to become acceptable. It is our assurance to become acceptable. Look at sa verse number 14. But continue thou in the things. Look at sa 13, anay. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Sila niya ang malaot ng mga tao, magiging mga seducers, tempters, magalaot, magapatalang, kag mapatalang. Pero sila niya, ikaw, continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. The Word of God gives us the assurance to become what? Acceptable before God.
Amo nang thought niya dira sa verse 17, that the man of God may be perfect, truly, furnished unto all good works. What Paul was trying to imply here is that makaangkon ta sang acceptable nga kabuhi sa tubangan sa Dios. Ha? Kabuhi that will be acceptable. Ano ang makabulig sa aton? Pulong sa Dios. Yung pulong sa Diyos, amuning katudlo sa aton, what is acceptable and what is not acceptable. Di ba? Oh. Hindi halin sa sa horoscope. Ang guwa mo, balik ka sa zodiac sign. Sa horoscope ka, disgrasya ka gid. Siling sang horoscope, sa subong adlaw ang zodiac sign mo, hindi ka magsuksok pula. Pwede malas ang pula. Maglikaw ka sa kalayo. Kaya delikado sa imong kalayo. Nga sinong hindi delikadong kalayo sa yaw? Maglikaw ka sa guma. Sa mga bato. Sa mga bato gali. Grabe nga likaw man ang iya. Kung may kalayo, grabing palayo ya. Nakakita sa mga bato, Brad, kapalayo siya. Sa sobliya kapalayo, sa bato, pungguan siya. Lapakan siya. Bago mabugto ang ginhawa niya, nakita niya ang brand sang guma, Firestone. Huwag ko hambal nga tuon ang horoscope, ha? Pero ang punto na, naglagon kasi na. Only the Word of God is our assurance to have an acceptable life. To be acceptable before God. Nga makasilingan Diyos. Not, ayos. Sakto nang nahimo mo, approve na. No, acceptable na. That's it. Amo na. Hindi ang mga zodiac sign. Kada adlaw nagsagad ka lantaw ya sa zodiac sign mo, sa horoscope. Ha? Anong guha? Sa laang direksyon. Yan ang zodiac sign mo ya. Nya cancer. Ya, pause malangali. Ang mo ya, anong zodiac sign mo? Siliya to nato lang ni Almoranas. Hapo, dugay na. Islanta naman na. Kita mo? Ano acceptable nga pagkabuhi? Continuing life. Sa Bible, but continue thou. Buot sa lingon, anuman yung mga prinsipyo mapatian mo, hindi pagpabayi ang prinsipyo sa pulong sa Diyos, kagintlo sa imo. Continue thou in the things that thou hast learned of me, siling ni Pablo. Sigurado, tanging tudlo saya ni Pablo, pulong sa Diyos. Prinsipyo sang Diyos. Amo na to, nang iban sa inyo, daw sa wala lang sa inyo, daw naging over-familiar na kamo, daw si pastor nyo gasinggit, gawali, gawaswas. Isaway nyo naisip. Napulong na sang Diyos. Nga dapat hindi mo na pagpasipakpakang. Ipadayon mo na. Itong ipadayon mo kung wala mo ginatagan importansya. You see?
An acceptable life is a continuing life. Tuhin ni way gauntat. Sunod sa Dios. Himo sang kabubuton sang Dios. It may not be always easy. Hindi ni mahapos pirme. Ha? Sa kasunod na sa Dios. Kamu tato bangon. Huwag naghambal ang Ginoo, ya kung magsunod sa saya, hapos ang tanan. Amo ka rin ang hambal niya, no? Ang pagsunod sa Dios, dalanon nga makitin. Makitlay. Gamutunok. Jutay lang ang nakakita. Kay jutay lang ang willing, kay hindi sila gusto budlayan. Pero padulong sa kabuhi nga wala katapusan. Di ba may kanta, no, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. Dira lang taas na, kaya mo lang ako nasa ulo. Mangkot, padayon ka pa? Kung hindi baskog sa imo ang pulong sa Dios, pwede ka maguntat. Pwede ka manghina. Pero kung nag-sink ini sa imo panghuna-una, sa imo tagipuson, continue daw, whatever happens, continue! Continue. Na-change ang iban, katalikod ang iban. Ano man sila kakilala, ikaw padayon ka. Do not entertain sa mga pagtudlo that is against sa gintudlo sa aton sa pulong sa Dios. No matter ano man ka-influential ang nagatudlo sini. Kitsa mo ano kambal ni Paul? Bisan anghel pa ang magtudlo sang another gospel. Let him be accursed. Siningon, may mga tao nga grabe ka-influential. Okay? Pero minsan ano siya ka-influential? Pag sala ang gintudlo niya, hindi na amo sa Bible. Continue on what you have learned from the Word of God. Patayo tayo sa gintudlo sa aton. Doktrina sang kaliwasan, why na yung gabaylo? It's still the same. By grace through faith. You see? An acceptable life is a consistent or continuing life. Look at sa verse number, dali na matapos, don't worry, 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ. I want you to take note the word wise. Kabalo ka mo, isa sang makailinit sa aton, mag-deal ka sa tao nga mango-mango. Kita nyo ng mga maestra kung magtudlo? Ano ni? Oh, ambot na lang sa estudyante ko. Isko na kagato suliton. Hampon mo sang daw kalalaw nga. Hindi ka kilala. Bagay na high blood. Tama hindi? Ha? Iruin na mo ng gonsang maestra. Udlay mag-deal ka sa tao nga, no? Mang simple nga bagay, bla, matyagan mo, para sa iya to. Bituon nga lalambuton. Lalo ka mo, ang acceptable nga kabuhi sa Diyos, gusto sa Diyos mag-alab mong kita.
Anong kapaalam sa aton pulong sang Dios? The scriptures. Hoy, hindi ba nga maalam ka nga kabalo kaya nga mapalangit ka? Hindi na kinahanglanon eskwelahan mo pa na sa college. Ha? Sininsang isa? Ay, hindi ka na kinahanglanon mag-eskwela sa college. Bisan mo ka nag-eskwela. Basta git pamati ka mayo. Masigurado mong kaluwasan. Huwag ko gahambal nga hindi na ka mo magpadayon eskwela. So hindi kinahanglanon graduate ni sa college. Para maintindihan. Namudamo sang grabe nga mga doctor's degrees, master's degrees, kaya hindi ka balus ang kaluwasan. The real purpose of education is salvation. Pero tikon lain nga edukasyon sa kalibutan, hindi nakatudlo sa imong kaluwasan. Only the education of the Word of God. You see? Ano acceptable ng kabuhi? Not only a continuing life, but a clever life. Hindi nyo pag i-negative, kaya ang meaning nga clever, hindi na tanan negative. Both, isa ka meaning sang clever, intelligent. Tawo nga damo siya ideya. Maideya. No, para malusan niya ang sitwasyon. Both sa lingon, alam. You see? Ikabalo ka mo, hindi blam sinta. God is the source of wisdom. Our God is the God who has perfect wisdom. Hindi bala ang usually amo ni expected sa bata nga kung ang tatay kag nanay niya maalam. Ang bata ano? Laman. Di ba? Natuwa bala. Bisan sa eskwela may mga estudyante na nakakilala sa parents niya maalam. Pos, ikaw bala? Si papa mo bala? Maalam? Ikaw yung nga. Diba? Ginakuyan mo timong papa mo. Kung isa maka-question, kagin ni papa mo? Itam kay papa mo, alam kay mama mo, nga ikaw yung nga kumang. Tama hindi? Okay ka lang, Grace? Okay ka pa? Oh. Ikahuluya man na nga ang Diyos ta, among source ang tanan niya kaalam. Tapos kita ya sa pagkamango, maango sa aton. Nga daway lang tayo kabalo sa Bible. You see? Amo na ang pinakauna nga kaalam di, ang kaluwasan ng kaligta. Sino din mga teachers? Teachers. Sino din mga mothers? Di ba mga nanay, pag-abot sa balay, mag-tutor man sa inyo kabataan? Kung ang bata nyo, kaisa mo nakagatos tudluan. 1 + 1 = 2. Tapos, ikaw, Abe, 1 + 1 = 7. Anong balatyagon mo nga nagatudlo? Natumbo to, yeah! Sala siya! Sala! Amo na? Gina-high blood ka. Isa nakagatos nga sulit-sulit. Oh. Atagan ka lang niya konsolasyon sa isa kagatos. 1 + 1. Tunay. The questionably pa. Tunay. Nagkaaga, tudluan mo nan. 1 + 1.
7'9". Ano na yun ang reaksyon mo? Tigulang ka nga kahapon ng to. Ano ang ginanglanon, sulit-suliton. Para mag-sink in, gid, mag-alam ta. Kaya ni pa yung Diyos. Kita, lagaw sa mga bata ta. Mga nanay ganing kay linaway sa eskwelahan. No? Kaya gusto nila, ila bata mag-first. Oh, mga nanay nga sila yung ilinaway. Kaya hindi sa gusto ng bata yung mag-second lang. Gusto yung mag-first gid. Siya nang mango, ipa-person mo gid. Ha? Kaya ako yung experience ko na. Huwag gani ko kabalo. Salamat lang kung may mga teachers ko nga nitindog. Ulihin na lang ko yung kabalo. Gabi na isay na gali sila iya. Bangod. Yung isa ka maestro, bata iya, classmate ko. Hindi sa gusto nga manumber 2 lang. Gabi na isay na sila. Kaabot na galing galito ya sa division. Oh. Nasa na lang isay, ilang taon na lang, katapusan niya ginlantaw ang NCEE namon. Sa una NCEE pa to. Oh. Salamat gin. Paboran ta sang Dios. Top notcher ta. Sa NCEE. Siya wala madala sa top 10. Oh. Ako niya nga, bisan ano lang ko da. Saling ko, sir, may na lang da. Bisan ano lang Number 2 lang. Okay na, no problem sa ako na. Galing yung mga isog man. Hindi, Ricky Ang tsakto. May Bible principle man eh. Ang insakto. Pero ko abi iya, enjoy lang ko iya. Na magnaming akon nga performance, laban ko yung kasilingkid nga, sugid ma-first gig ko. Ang akong kung ano lang, ang aral lang. Pero salamat may mga tao nga handa manindugan para sa imo. Inis mga preschool pa lang gani, mga nanay kay linaway. Kaya gusto nila pagwaon ng nila patagin na mong malam. Munang gobyerno, tanado ka na lang maglinaway, ginhimo na lang with honors, with high honors. Why na nila ginbutang number 1, kaya ang isa kuno nga number 2 malain ang buot, kay number 2 lang siya. Luan nga patunon ang kamatuuran. Ngayon mo na yagin number 1, number 2, number 2. Isunod ba ginto mo? Ang sunod ba ginto nga bata? Maway mangyapon. Kaya gusto yung mabalidiktoryan Japon bata niya. Ang ginhimo na lang, 2 na lang sila nagbalidiktoryan. Kay normal na ang ginigana nalipay ko ng ila bata, mag-alam. Pero hindi mo yan na pag-himuon nga rason yung magpinangaway ka. Para lang ang bata mo, malag number 1 gid. Nga wala na nabase sa iya performance. Nag-number 1 siya, bangod isog ka. Isog ka nga nanay, isog ka nga tatay. May poder ka. In real life, dito na siya matestingan. Karon nag-number 1 na siya, kay bangod isog ka. Sa tuod na, nga pagkabuhi. Para ka permihaw. Hello? Acceptable life is a clever life. In facing life, we need to be wise. Kumaga, ang utok mo bala, gagana. Puno sang pulong sa Diyos. And lastly, the Word of God is our assurance to become acceptable by being
consistent or having a continuing life, by having a clever life, and by having a complete and comprehensive life. Amo lang hambal na, amo lang thought dira sa verse 17. Ano kuno? That the man of God may be perfect. Kung perfect, ano na? Complete. May perfect ba lang hindi complete? Ininibot silingon niya, why naging sala. Pero sa panulok sang Diyos, okay. Ang tinaga dira nga thoroughly furnished, ang bot silingon sina, comprehensively equipped. Kumbaga, ang tanan mo pala, sa tanan nga area, equipped ka na. Ang bot silingon sang comprehensive in a way that includes or deals with all or nearly all elements of or aspects of something. Alam, comprehensive ka. Complete, ano man, tingkap lang ikaboy. Amen? Kaya mo tumangon sa grasya sang Diyos. Inihan nyo? Hindi nga sa pihak ng area, perti sa imo kayo, pag-abot sa pihak ng area. Bang. Zero. In order to excel, kinahanglan tang balance nga kabuhi. Ha? Hindi nga sa isa ka area, grabe sa imo. Pag-abot sa isa ka area, waay kagid. Tunan ka. Nasiling ko nga, maging jack of all trade. Siling master of none. Hindi, jack of all trade. And master it. You see? Tiyuhaan ta. Para ko, learn. Hindi ka magsiling hindi ko na iya, why ko na iya. Actually, we can learn that. Okay lang ka mo. Di ba nami? Kung pwede pa man lang kahimo, kabalo ka sa electrical. Kabalo ka man sa ano ka? Kabalo ka mag-handle sa adults. Kabalo ka mag-handle sa young people. Kabalo ka man mag-handle sa kabataan. See? Hindi nga. Nami-nami ka lang sa adults. Sa kabataan, masiling nga, why ko da gift? How about kung wala naging ma-handle sa kabataan? Ikaw na lang. You see? Kami na nga in every area, kabaluta magamit ang Diyos. Kung hindi manggid kapertigid ka expert, actually, tunan mo na yan. Ang importante, may ideya kita, may nabalanta. Sa mga Bible student, nahambal ko, tunin yung tanan niya, matunan nyo. Kaya mayo lang pag-abot to sa field. Kung makawin ka to dayon sang kompleto na, may kabalo mag-drive, may kabalo mag-piano, may kabalo mag-gitara, may kabalo mag-sungli dayon, may kabalo mag-electrical. Kung wala, kasi hagdan mo, hindi ka kabalo magkayo. Hindi ka maagi. Nakabit-kabit ka? Naintindihan nyo? Especially hindi man anugid pala, may ideya ka, kabalo ka.
You see? Ako ning buot silingon. In the area sa aton Christian life, we need to be complete and comprehensive. Amo ning buot silingon diri that that the man of God may be perfect, mature, truly furnished unto all good works. Para sa paghimo sang tanan nga maayong buhat. You see? Di bala believe ta? No? Di bala usually ginadayaw ta? Silinta nga, unami na sa iyaw, all around, bisag diin mo lang na sa iya ibutang. No? Sa kaon, okay man siya. Sa tulog, okay man. Bisang gawali, gatulog. Talaga believe ta? May bisang diin mo lang sa ibutang mo? Okay. May nang, ambot na lang. Ha? Like, no? Sabi na, mag-alagad ka sa Ginoo, magpastor ka, kinahanglan nun. Tunan mo halos tanan. Mga membro mo daan, mamangkot na sa imo. May mga arang hindi ka pa mamangkot sa imo. Di ano yung advice mo, makuha ka mga balo. Ha? Ang hagdan niya guba. Mapabulig siya sa imo. Anong isabat mo? Kung akong ganito, guba man. Spare na! Pambira. Ha? Salamat ta sa pulong sa Dios. Sigurado niya, tudluan ta sa isang acceptable nga kabuhi. Okay? We need to love it. We need to love the Word of God. Learn the Word of God. Loving Lord, Heavenly Father, thank you. Sa simple nga mga mensahe ning adlaw, thank you so much. Ikaw manguna sa amon, ikaw magabay sa amon. We will learn to give more value sa mga pulong katulad sang imo mga pulong nga naghambal. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. With a simple message, bring your people at the altar sa pag-response Ginoo. Na-bless ang ilang mga kalagsi mga pulong, dala sila Ginoo sa altar sa paghatag sang pagpasalamat, pagpakita. Pagpasalamat, may pulong ikaw. Sa tudtuon lang, Lord, ma-realize namon kung why ang pulong nimo, why ginipulos ni among kabuhi. You come to the altar and talk to the Lord. To understand mga kauturan and think about it. Ano ay hanang kabuhi ta kung why pulong sa Dios? I could not imagine. So why pasalamat kita nga may Biblia. Salamat ta sa mga tao nga nagdala sa aton sa pulong sa Dios. Suway kamo nga mga gina-disciple, pasalamatin yung inyong mga disciples.
Pasalamatin yung mga taong ginagamit sang Dios para tudluan ka mo siya pulong. Just imagine life without the Bible. Loving Lord, Heavenly Father, salamat gid liwat sa sining adlaw. Sa imo Ginoo pagpakamayo pagbulig sa amon. Salamat pag ginalaw ni imo Ginoong Dios. Padayon kami. Makasimba sa imo despite sa mga circumstances sa amon kabuhi. Ay salute sa mga members. Nga bisan grabing ilang ginatubang, iyat nagapadayon. Hindi ni Lord because we are somebody. Why ni nabase sa amon educational background, family background, material background, nabase ni because we have learned sa imo mga pulong and gintuuhan namo ng imo mga pulong Ginoo. Muning naghatag sa among kusog nga makapadayon kami. So thank you so much for the Bible. And sini nga hapon, padayon ko Ginoo, ginatugyan ng tagsa-tagsa. Ipakita mo sa amon o Dios nga galabaw ang maayo nimo nga tinutuyo sa amon mga kabuhi. Nagamon Ginoo Lord God talupang doon that the best is yet to come. Hindi lang amon nalagko pa nga mga bagay ang imo Ginoo i-allow sa amon nga ma-experience. Ningambal ni Jeremiah, humble nimo, call unto me, and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. There's still so many wonderful things nga gusto mo ipakita sa amon, pa-experience sa amon. Thank you, Lord. Bless mo ang pagbululagay namon. Buligi, Lord, within the week. Buliging tag sa mga anak mo. Prove to us the truthfulness of thy word. And help us, Lord, to be true to you. Help us to be praying one for another, bearing one another's burden, helping one another. And Lord, i-build mo ang sweet fellowship sa amon. Though may mga kakulangan kami, may mga shortcomings kami, buligan mo kami to have forgiving spirits, understanding spirits, so that ma-preserve Ginoo ang good relationship. Ipadayon mo kami magamit nga nagaisa sa imo buluhaton. I-bless mong mga tagsa ka family, mga tatay, mga nanay, mga kabataan. Buligi Ginoo nga makaangkon kami sang pamilya nga bugos nga pangalagad sa imo. Dulong mo nga safe and sound ang tagsa ka mga anak mo, and tugyan namon sa imo liwat ang bugos nga simana. Ikaw magpahamutang sa tanan. Mag-take care sang tanan Ginoo. Bless nimo. Bisan pa Dios ang mga kanakan nimo sa gihapon sa ilang mga trabaho, palangitanan, mga negosyo, mga transactions. I-bless mo ang mga nagabalatyag sa lawas. I-bless nimo Ginoo Amay. I-comfort, i-strengthen, ayuhon, i-provide na ng mga pagkinanglanon. Nasalig na kon sa imo Dios, damo pa mga kalagihatag mo sini nga simbahan. Hindi lang magkalaluwas, kundi Lord, madugang sa imo simbahan. Pagka-pray gid ko Lord nga mga membro mag-grow pagid. Maging seryoso, maging dako nga kabulig, that they would make a great difference. Ang ila presensya maging dako Ginoo nga difference. Magdalas ang dako Ginoo nga kaayuhan. Wherever nimo sila ibutang, but especially sa imo Ginoo buluhaton. Nakita nila
ang ila usefulness. Makita nila ang tunay nga blessing sa ila kabuhi maging channel of blessing. So sa liwat, dismiss us with your blessing. Dulong us safe and sound sa kapanimalay. Thank you, Lord. Bato na, Lord, ang tanan pagdayaw pasalamat kinabalik namon sa imo. Sa ngalan ni Jesus Christ, nga mo Diyos ang manluluwas. And all the people of God says, Amen, amen, amen. God bless everyone. To God be the glory. Amen. 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 I don't know.